Well, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos na meron tayong panggabing gawain sa kabila ng ang pandemya ay nagpapatuloy pa rin. Pero sa biyaya ng Diyos tayo under MGCQ na. Kaya kung kaninang umaga ay mas marami sa inaasahan ko ang dumating, and what a delight na napakalaking kagalakan sa akin na makita ang mga kapatiran. And meron din tayong ilang mga kapatiran nagplanong pumunta ngayon, pero ay medyo sinamaan ng pakiramdam. Pag-pray po natin, particularly sila Sister Sheng Gahete, pray natin maging yung kanilang mga paglilipat. Alam po natin na sila po ay nagpagawa ng bahay. So, pray po natin ang buong Gahete family. Si Truth, naramat po sa mga nag-pray para kay Baby Truth. Siya po ay patuloy na umiinam ang kanyang pakiramdam. So, sa ngayon ay almost parang balik sa dati. Kaming dalawa ni Brother Gab ang nandito sa church. And I hope ang mga kapatiran na sa mga bahay ay nakatunghay at kasama po natin sa pagsamba. Mag-pray ho mga kapatid, ang atin pong mga kapatiran may mga karamdaman, Sister Jinjin, tuloy-tuloy, meron pa siyang tatlong natitirang chemotherapy. Pag-pray natin ang probisyon. Salamat itong nakaraan, ginulat tayo ng Panginoon. Ang inaasahan niyang gastos is 4-5, sabi mismo ng clinic. Pero pagdating doon ay may nag-donate, kaya umabot na lang, if I remember correctly, 1,750 na lang yung kanyang binayaran. At yun namang sumobra ay itinabi niya para sa mga susunod na pangangailangan. So, purihin ang Panginoon. And also, pag-pray natin din ang si Brother Dave Paule. At isa po sa mga pangunahing prayer request niya ay syempre bukod sa spiritual na patuloy na paglago, ay nawa ay makapag-import na ng gamot na kailangan niya para sa kanyang dystonia. Also, we would like to remember the Lorenzo family sa ating mga panalangin, comfort para kay Sister Feli Lorenzo sa kanilang 3 anak na naulila rin ng ama. Muli ho sa mga maaaring magnais, bumisita kay Brother Ferdy Lorenzo. Siya ho ay nakaburol sa Merida Queen, dun po sa may bypass. At pag-pray ho natin at nawa patuloy silang ingatan, hawakan, bigyan ng kaaliwan ng Panginoon maging sa gitna ng nakakalungkot na kalagayan po na ito. So, yun ho ang ating mga announcements. By the way, tuloy-tuloy pa rin ho ang ating time in the Word tuwing Wednesday, 6 p.m., Thursday, Friday, 6 p.m. At siguro magkakaroon lang po yan ng pagbabago kapag nagkaroon na tayo ng prayer meeting at siguro ma-adjust lang po yung schedule. At patuloy natin ila-live stream, Lord willing, ang ating mga gawain. At salamat sa Panginoon. Yung iba ho sa inyo, mga kapatid, nakatanggap ng text mula ho sa akin na tayo nagpaplanong bumili ng TV para ho hindi na tayo muna gagamit sa ngayon ng songbook. It may be the new normal na. Pero salamat sa Panginoon at hindi natin kinailangang bumili ng TV at meron po tayong ginagamit ngayon na projector. Nakita po natin kayo ng umaga. So, muli, hindi na kinailangan gumastos ng ating iglesia para sa bagay po na yan. So, purihin ang Panginoon. So, salamat sa Diyos sa kanyang mga provision. Okay, tayo po ay dadako sa ating gawain ng pagsamba ngayong gabi. Dadako tayo sa panawagan ng pagsamba sa isang sandali ng katahimikan upang tayo ay lumapit sa Panginoon, ihanda ang ating mga sarili at ating saliksikin at hilingin natin ang Diyos na sumaliksik sa atin upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo sa Panginoon.
Manalangin po tayo. O aming Amang Diyos, sa iyo kami ay lumalapit. Sa iyo na walang natatago. Kami ay hubad sa iyong harapan. Isang kahangalan na sumubok magtago sa iyong mga mata na nakakakita ng lahat ng bagay. Alam namin, O Diyos, na maging ang gabi ay liwanag sa iyong mga mata. Maging ang mga patagong bagay ay hayag na hayag sa iyong paningin. Ultimo, ang mga sikreto sa aming mga puso at isipan. Panginoon, alam mo ang lahat ng ito. Saliksigin mo kami ngayon, O Diyos. Sa liwanag ng iyong salita, ipakita mo, Panginoon, ang mga kasalanan, ang mga pagkukulang, pag-amin mong kabagalan sa kabanalan. Tawarin mo po kami. Panginoon, wala kaming ibang pwedeng puntahan kung hindi si Kristo. Wala kaming ibang inaasahan kung hindi ang kanyang ginawang pagbabayad sa krus ng Kalbaryo. At Panginoon, tumitiwala kami sa iyong pangako na ikaw ay tapat at banal na kami patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming kalikuan. Kung ipahayag namin ang aming mga kasalanan. Panginoon, patawad po. At sa daling ito, nawa, O Diyos, ay walang maging hadlang sa aming pagsamba. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na may katapatan. May pagnanasa na tunay, bigyang pupuri ang iyong pangalan. Panginoon, bigyan mo kami ng mga puso at isipan na handa na makinig ng iyong salita. At kung meron mang mga kasalanan, ito ay pagsisihan at itama sa aming mga buhay. Panginoon, muli nawa ang aming pong mga pag-aawitan, pagkakaloob, pagbabasa ng iyong salita, pangangaral ng iyong salita, ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Salamat po, O Panginoon, sapagkat alam namin, base sa katotohanan mo, na maaari at kaya naming mag-alay ng mga katanggap-tanggap na hain, hindi dahil sa kami matuwid sa aming sarili, kundi sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. O Panginoon, maging sa aming mga kapatirang nasa mga bahay-bahay, ipaalala mo, Panginoon, ang kaseryosohan ng pagsamba, ang katotohanan na kami ay nag-aalay sa iyo ng mga papuri, pasalamat, panalangin, at lalo na ng aming mga sarili. Panginoon, tulungan mo kami, samahan mo kami. Sa biyaya mo, baguhin mo kami sa wangis ni Kristo. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Now I belong to Jesus.
po natin ang Psalm 68, verse 1 hanggang 8. Psalm 68, verse 1 hanggang 8. Sabay-sabay po natin basahin. Sorry. Handa na po kayo? Ready, read. Let God arise, let his enemies be scattered. Let them also that hate him flee before him. As smoke is driven away, so drive them away. As wax melted before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. But let the righteous be glad. Let them rejoice before God. Yea, let them exceedingly rejoice. Sing unto God, sing praises to his name. Extol him that rideth upon the heavens by his name, God, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows. Are bound with shame, but the rebellious dwell in a dry land. O God, when thou wentest forth before thy people, when thou didst march through the wilderness, the earth shook, the heavens also dropped at the presence of God. Even Sinai itself was moved at the presence of God, the God of Israel. Amen. Let us pray. Maraming Diyos na sa langit, manal ang mga pangyarihan sa lahat. Manawan ngayong gabi ay pupuri mo yung gabi sa pasalamat. Muli sa biyaya, Panginoon, ay nagkakatipon kami ng may kalayaan, Panginoon. Yes. Bagaman, Panginoon, ito sitwasyon ay hindi normal, Panginoon, ang pagkakatipon. Sana, Panginoon, ay dumating sa panahon na muli kami magkatipon-tipon sa kapatid. Kayo po, Panginoon, ay aming sama-samang sambahin sa iglesia. Tawad po muli, Ama, ito yung biyaya sa amin sa araw sa gabing ito, Panginoon. Muli, makikinig kami ng salita. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang tagapangaral. Tunay, Lord, sa ila po kami maasa. Ang aming karunungan, Panginoon, ay mababaw. Kayo po ang maglagay sa aming isip, sa aming puso ng salita. Tulungan niyo po kami. Ang lagi namin masdan, Panginoon, yung ginawa. Kasi po ang ginawa ng iyong anak, ng Panginoon. Siya po ay buhay sa buhay, ang magkatango ay Panginoon, ang kaligtasan. Salamat po ng biyaya ng Panginoon. Kaya Panginoon, salamat po. Ganoon namin, Panginoon, ang masama ay hindi tatayo sa iyong harapan. Pero kami po na yung mga anak. Magitan na yung anak na Panginoon Kristo. Kami po ay tatayo. Yes. Salamat po muli. Anak na Panginoon, muli. Kami po, Panginoon, ay aawit. Makikinig na yung salita. Dalayan po pa, handa niyo po ang mga puso. Aming kaisipan. So, alam mo, Panginoon, aming po pagkatao, Panginoon, kapiktado ng kasalanan. So, Panginoon, ay naging paglaban po kami ang kasalanan ng Panginoon. Tulungan niyo po kami, Ama. Ang mga Panginoon, aming kabanalan sa kanyang ibabaw na yun. Lagi niyong paaralan sa amin ng salita, ang mga pangit sa amin, o ano anong dahil. Salamat po muli, ito po kami umasa. Dalangin ko yung Panginoon na aming mga kapatid na dumadaan sa mga mabigat na karamdaman to. Tulungan niyo po, Ama, ang mga kapatid nito. Butin niyo sila, Panginoon, may mga kailan doon. Tulungan niyo po sila. Kung may mga kailangan doon, may po magbigay, Panginoon. Kasi, Panginoon, dalangin ko yung patuloy. Tulungan niyo po ang doon. Bawat ang mumulo. Iligtas niyo po sila, Panginoon. Hindi lang po sa ligtas ang sila. Spiritual, Panginoon. Pakilala niyo po, Panginoon, ng iyong anak, ang Panginoon. Yes. Ito po, Panginoon, bayan. Alala niyo po sa kanya na wala silang magagawa. Maliban. Hindi po, Lord, sa lahat ng ito, lahat ng katotohanan. Ay po aming may taas. Patawad po sa mga kasalanan doon. Ang ginagawa. Tunay. Patawad po. Yes.
Ito lang aming hiling, maging ang pangalan po ng iyong anak, aming Panginoon. Amen. Tayo po rin tumawi. Pagkikin po natin the nicer way the wonders was. Para sa ating pagkakaloob, tayo ho ay mapaalalahanan ng katotohanan ng Panginoon mula ho sa 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 hanggang 8. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Ito po ang sabi ng Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things,
may abound to every good work. Muli ho tayong manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po. Salamat sa katotohanan. Aming inawit. Kung kami ay titingin sa krus, dinudurog nito ang aming kayabangan. Nakakamangha ang pagmamahal. Nakakamangha ang iyong biyaya. Nakakamangha ang iyong habag. Na sa aming mga makasalanan ay umabot. At nawa, O Diyos, ang pagkamanghang ito ay patuloy na magtulak sa amin na ibigay ang lahat-lahat. Ang mabuhay para sa iyo. Sa mabuhay sa mundong ito, gawin ang mga gawain sa mundong ito na nakatingin sa iyo. Nagbibigay luwalhati sa iyo. Panginoon, ngayong sadaling ito ay may kapagkakataon kami na parangalan ka sa pamamagitan ng aming mga tinatangkilik na galing din sa iyong mga kamay. Bigyan mo nawa kami ng tamang puso. Puso na may pagmamahal. Puso ng may pagsamba. Puso na may kagalakan. Ilayo mo sa amin ang puso ng may karamutan. Palain mo po ang mga malilikom ng salapi, O Diyos, sa patuloy na kauunlad ng iyong gawain sa lugar na ito. Patuloy na ikakaabante ng Ebanghelyo. At Panginoon, muli aming inaalala sa iyo ang aming pong mga kapatid na nasa matinding karamdaman at yun din ang nasa matinding kalungkutan. Particularly ang Lorenzo family, O Diyos. Si Ate Feli Lorenzo, mahabag ka po. Abutin mo po ng kaaliwan, maging ang mga anak po nila. Panginoon, hawakan mo po ang pamilyang ito. At nawa sa mga panahon ito na masakit, mahirap at mabigat, ito ay lalong maglapit sa kanila sa iyo. Pagpalain mo po ang aming pong gawain. Maging ang pangangaral ng iyong salita, ikaw pong patuloy na magpala, patuloy na maluwalhati. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya hindi yung mga sa Panginoon. Pakitin po natin wonderful grace of Jesus. Psalm 1:4. Wonderful grace of Jesus. 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 Wonderful grace of Jesus
Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. And again, wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled by its transforming power, make him God's dear child. Is it not the story ng bawat isang tunay na Kristiyano na inabot tayo ng biyaya ng Panginoon sa isang makasalanang kalagayan at we are made God's dear child by the wonderful grace of Jesus. Well, mga kapatid, sa nakakalungkot na balita, lagpas na sa 41,000 ang may COVID o nagka-COVID-19 dito ho sa Pilipinas. At ang Central Visayas na ngayon ang bagong hotspot at hindi na ang National Capital Region. Ang ating gobyerno ay nahihirapan pang subukang mabilisang sikilin ang lumalaghanap na karamdaman na ito, lalo na nagdadagdag ng hirap ang blow o ang epekto nito sa ekonomiya. At mga kapatid, hindi lamang ang isang bansa na tinatawag na third world country, kundi maging ang mga first world country ay labis na nahirapan. Mga bansang kagaya ho ng France, or maski hanggang ngayon, ang Amerika ay lumagpas na sa 120,000 ang namamatay sa COVID-19. At muli, ito ho ay isang napakahirap na idil na bagay. Well, mga kapatid, kung ang karamdaman o virus na kagaya nito ay mahirap idil sa buhay ng ekonomiya at sa buhay ng kalusugan ng mga tao, pagdating ho sa buhay ng Iglesia ng Panginoon, merong napakahirap ding idil. Walang iba kung hindi ang kasalanan. At tayo ho bilang mga Kristiyano ay tinatawag ng Biblia na hindi talikuran, hindi baliwalain, kung hindi komprontahin ang kasalanan. Yes, una ay sa ating mga sariling buhay, tayo tinatawag ng Biblia na patayin ang mga kasalanang nakatahan sa atin. Pero pagdating sa buhay sa mga kasalanan sa buhay ng ating mga kapwa mananampalataya na nakakasama natin dito sa iglesia, tayo tinatawag ng Biblia na ito ay kumprontahin. At ito ay isang napakahirap na bagay. Ito ay napakahirap na merong mga tao na ginagawa ang pagkumpronta sa kasalanan ng iba sa maling kaparaanan na nagdudulot ng lalo itong lumala ang sitwasyon at hindi masolusyonan. I know of a church na sa hirap ng pagkumpronta sa kasalanan, this is a big church na pag binanggit ko ang pangalan, kilala sa maraming mga lugar, pero nanggaling mismo sa bibig ng pastor nila, speaking about church discipline, hindi nila ginagawa. Sabi niya, how will we do it? Mahirap. Pero tayo ay tinatawag ng Panginoon, sinasabihan ng Biblia na pag meron tayong kapatid sa Panginoon, nagkasala, laban sa atin, anong dapat ating gawin? Go post on Facebook? No. Go and tell him, between him and you alone, his faults. At kaya ho natin sinasabi ho yan, sapagkat sa talatang ating bibigyang pansin ngayong gabi, seemingly napakasimpleng mga talata, pero binibigyan tayo ng mga dagdag na kaalaman, dagdag na mga kaparaanan kung paano ba gagawin na itong gawain ito na sinabi ng Panginoon ng pagkumpronta sa kasalanan ng isang kapatid sa Panginoon. And to that passage, gusto ko kayong anyayahan sa 1 Timothy chapter 5. Ito ho ay sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa book of 1 Timothy. 1 Timothy chapter 5. At babasahin ho natin 2 talata lamang ho, verses 1 and 2. Kung maaari ho tayong tumayo, and I hope ang mga kapatira na sa mga bahay-bahay ay binubuksan nyo rin ang inyong mga Biblia. 1 Timothy chapter 5, verses 1 and 2. Basahin mo natin ang sabay-sabay. Okay lang ho ba? Ready, read. Rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men
as brethren, the elder women as mothers, the younger as sisters, with all purity. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, manalangin po tayo. Ano naming Diyos, aming Ama sa langit, muli sa iyo kami ay humihingi ng habag. Panginoon, tulungan mo kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng dagdag na liwanag upang makita ang iyong mga katotohanan. At Panginoon, kagaya na hindi namin dayain ang aming mga sarili na maging mga tagapakinig lamang at hindi ginagawa ang sinabi ng iyong salita. O Panginoon, tulungan mo kami at patuloy mo kaming baguhin sa wangis ng aming tagapagligtas. Maging ang aming mga kapatiran na sa mga bahay-bahay na nahandoon ng dagdag na kahirapan, na pagtutuon ng pansin sa iyo at sa pangangaral. Tulungan mo nawa, O Panginoon. Muli, O Diyos, may mga kapatiran kaming may mga karamdaman. Abutin mo nawa sila ng iyong kamay. Meron kami mga kapatiran na sa matinding kalungkutan ngayon. Kalingain mo po. Tulungan mo po. Sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, muli tanging pangalan mong maitaas at kami ang maibaba. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maaari na po magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi. Believers are called to confront sin within our spiritual family with humility, purity, and charity. Or sa modern English, love. Believers are called to confront sin within our spiritual family with humility, purity, and charity. Ang mga mananampalataya ay tinawag na kumprontahin ng kasalanan sa loob ng ating pamilya, and that is our spiritual family. That is our church. At ito'y sa paraanan na nahandon ng pagpapakumbaba, nahandon ng malinis, purong motibo, at nahandoon ang pagmamahal. Kung yung naalala, noong nakaraan hong linggo, tinapos ho natin ang chapter 4 na kung saan panahon ang mga katangian ng isang ekselente o mabuting lingkod ni Kristo. Isang mabuting lingkod, isang mabuting ministro sa iglesia. At muli, reviewin lang natin itong mga katangian ito. Ang isang mabuting lingkod ay tunay na lingkod ni Kristo or true servant of Christ. A good minister alerts his people of error. Pangatlo, a good minister must be continuously trained in the Word. Pang-apat, a good minister avoids the influence of bad teachings. Panglima, a good minister trains himself in godliness. Pang-anim, a good minister is a hard worker. Pang-pito, a good minister of Christ ministers God's word faithfully and authoritatively. Pang-walo, a good minister is a good example. Pang-siyam, a good minister has a Bible-centered ministry. Coming from chapter 4, verse 13, till I come, give attendance to the reading, the exhortation, the doctrine. At sa Greek, nahandong lahat yung definite articles, hindi na mga ministeryo patungkol sa salita ng Diyos. Pang-sampo, a good minister serves with his God-given gifts. Verse 14 po yan, chapter 4. Pang-11, a good minister is focused. Nahandoon, ibinibigay niya ang kanyang buong sarili sa gawain. And then pang-12, a good minister keeps a close watch to himself. Now, kaya din ho natin na-review ho yan. We can easily ikabit itong verse 1 and 2 ng chapter 5 sa katangian ng isang mabuting manggagawa. Ng isang mabuting manggagawa ay kinukompronta sa maayos na kaparaanan ang kasalanan sa loob ng simbahan. Hindi niya pinalalagpas ang kasalanan, hindi niya binabaliwala ang kasalanan, hindi niya ito pinababayaan lamang, kung hindi kinukompronta niya ito. At muli, kagaya ho nung ating sinabi, ang kasalanan ho ay isa sa mga bagay na mahirap i-deal. Alam natin yan, personally speaking, na nandoon ang ating patuloy na struggle. Araw-araw pinapatay ang mga nakatahang kasalanan sa ating mga buhay.
Pero narito ho, sa chapter na ito, binigyan ni Pablo si Timothy ng kaparaanan o sinaalalahanan siya kung paano niya dapat i-deal ang kasalanan sa buhay ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Ano dapat ang gawin ni Timothy bilang pastor? Ano dapat ang gawin ni Timothy bilang tagapanguna sa buong iglesia? O ano dapat ang gawin ng buong iglesia kapag ang isang kapatid sa Panginoon ay masumpungang nagkakasala? And guess what, mga kapatid? Ang katotohanan na ito, ang mga Kristiyano ay magkakasala pa din. Tama ho ba? Maliwanag ho yan sa salita ng Panginoon. Madalas ho nating sinasabi sa mga pangangaral, mga pag-aaral dito sa church, na kahit na mga Kristiyano na, yes, mga tunay na mananampalataya ni Kristo, oo, binihisan na ng katuwiran ni Kristo at ito'y nagpaging dapat sa atin sa harapan ng Panginoon. Yes, ang kasalanan ay perpektong nahugasan ng dugo ni Kristo at hindi na tayo alipin ng kasalanan. Pero malinaw pa rin ang description ng Biblia, do tayo yung mga tunay na Kristiyano, handun pa rin ang tunay na pakikipaglaban sa kasalanan at oo, may mga pagkakataon na bumabagsak, natutukso, nahuhulog. Pag atin binasa ang salita ng Panginoon in its plain language, ina-assume ng Biblia na mga mananampalataya ay magkakasala at oo, magkakasala sa isa't isa. Bisan na nabigyan lang natin ng panahon ng kaunti. Sa 1 John, and I know you know this verse, 1 John chapter 1. Ano ho ang sabi ni Juan? 1 John chapter 1 verse 8. 1 John 1:8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Take note of the pronoun we. Kasama si Apostol Juan mismo, if we say we have no sin. Kung sinasabi natin, claim natin, perfect na tayo, hindi na tayo nagkakasala. Well, tayo sinungaling. Verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar. It is true, or His word is not in us. So yes, malinaw sa Bible. It is assumed na nagkakaasala pa rin ang mga Kristiyano. Isa pa ho, sa Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 and verse number 32. Ano po ang sabi sa Ephesians 4 verse 32? Anong paalala ho ni Pablo? Anong sabi niya sa mga Kristiyano? And be ye kind one to another, tender-hearted. And what's next? Forgiving one another. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Magpatawaran daw tayo sa isa't isa. Ano ang assume sa lengguwahe na yan? Na tayo bilang mga Kristiyano, dito sa bahay-sambahan, dito sa lokal na iglesia, saan man tayo nilagay ng Panginoon? Kagaya nung ating napag-aralan ngayong umaga, ang isang katangian ng tunay na Kristiyano ay ano? Minamahal ang kapatiran. And yes, nahandoon ng totoong pagmamahalan ng mga magkakapatid. Pero nandun pa rin ang katotohanan, magkakasala pa rin tayo sa isa't isa. Magkakamali. May salitang hindi mababantayan. May gawa na masosobrahan. May tukso na maaaring bumigay at makasakit sa kapwa mananampalataya. So nahandoon ang assumption na magkakasala pa rin ang Kristiyano. Pero ano dapat ang ating gawin? Alam ko ho na mayroong mga mananampalataya na nakaranas ng matinding sakit sa loob mismo ng simbahan. Sa loob mismo ng mga nagpapakilalang Kristiyano, siya'y nasaktan at may nagkasala sa kanya. At ang tendency ng iba ay bumukod na lamang, huwag nang mag-church, ganyan pala ang mga Kristiyano. Well, welcome to the club. Lahat tayo ay pare-parehong nagkakasala pa rin. Nevertheless, minded. Isa ho sa mga
personally speaking, isa sa mga highlight sa aking personal na pag-aaral natin sa Book of Matthew tuwing prayer meeting bago maputol, ay itong naging serye ng ating pag-aaral sa Matthew chapter 18. Matthew chapter 18, verse number 12. Again, to get the whole context, pwede nating simulan mula verse number 1. Pero masyadong hahaba, pero tignan natin sa verse number 12. Matthew 18, verse 12. Anong sabi? How think ye, if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the 99 and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray? And that, anong sabi ang tugon dyan? Yes! Kapag merong isang pastol na merong siyam na 100 tupa at nawala yung isa, iiwan niya yung 99, hindi dahil mas mahalaga yung isa, hindi isesita niya yung 99, pero pinapakita dito yung kahalagahan, hindi mas mahalaga, pero mahalaga. Mahalaga yung isang nawawala. At kailangan niya mag-exert ng effort upang hanapin ito. Anong sabi sa verse 13? If it so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep than of the 99 which went not astray. Itong tupa na matigas ang ulo na hindi sumunod sa pastol na humiwalay at bibigay ng effort na aaring oras ang inubos niya upang hanapin ang nawawalang tupa. Kapag nakita niya, he rejoice. At doon ang kanyang pagdiriwang. Sa verse 14, ang sabi, even so, it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish. Again, in the context of Matthew 18, these little ones pertaining to believers. Ayaw ng Diyos, ganun din daw ayaw ng Diyos. Isa man sa mga mananampalataya ay mapahamak, at mapahamak dyan ay hindi mapahamak sa impyerno kung hindi masinsay sa kasalanan, malugmok sa kasalanan. Ano dapat ang gawin? Well, ito ang malinaw na aplikasyon, verse 15. Moreover, ibig sabihin kadugtong pa rin itong verse 15. May kinalaman pa rin yung nawawala na mag-exert ka ng effort para hanapin. Pagdating sa verse 15, moreover, if thy brother shall trespass against thee. Kapag nawala ang tupa, anong gagawin? You will go. Kapag nagkasala sa iyo iyong kapatid, you will go. Go and tell him his fault between thee and him alone. He shall hear thee. Thou hast gained thy brother, and it should give you reason to rejoice, because you have gained your brother. So kapag nagkasala ang isang kapatid sa Panginoon, yes, sangayon sa Bible, magkakasala tayo sa isa't isa. We must forgive one another. Pero kapag nangyari anong kailangan natin gawin, we must go and tell him. Itong tupa na nalilihis ng daan, itong tupa na naliligaw dahil sa kamaaring katigasan ng kanyang sariling ulo, we must, in love, with concern, go after and bring them back. So every member personally, and if needed, the whole church must exert effort to bring the lost sheep back to the fold. Ang bawat miyembro, kung sa'yo nagkasala, you must exert effort. Kung hindi magsisi, alam natin yung susunod, magsama ng saksi. Kung ayaw pa rin magsisi, ang buong iglesia. Again, kung naalala niyo yung ginamit nating larawan, kapag may batang nawawala, maaaring unang maghanap ay yung magulang. Kapag hindi makita, magpatulong sa kamag-anak. Pag hindi makita, buong bayan na maghahanap doon sa batang nawawala. Kapag mayroong kapatid sa Panginoon, nalilihis, naliligaw, narito ikaw ay may obligasyon siya'y puntahan at siya'y tawagin pabalik sa landas ng Panginoon. Ayaw niya magsama ka ng iba upang siya ay maibalik. Ayaw niya ang buong iglesia dahil mahal na mahal siya. Tatawagin siya sa pagsisisi. Ito ay steps ng disiplina. At ang motibo nito ay hindi pagganti, kundi ito ay naggagaling sa pagmamahal. At kung naalala yung pag-aaral natin sa Matthew 18, sinasalamin nito
ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga tupa. Kung yung babalikan sa verse 14, Matthew 18, even so it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish. So pag ginagawa natin itong sinabi ng Panginoong Hesukristo na pag may nagkasala laban sa atin ay kinukumpronta natin, tinatawag natin sa pagsisisi, we are doing God's will. Ito ay kalooban ng Panginoon sa kanyang iglesia. Pero mahirap. Hindi ito madali. At ito ay nadagdagan pa sa kultura ng mga Pilipino. Anong kultura ng Pilipino? Kapag merong gumagawa ng mali, hayaan mo siya. Tanda na yan eh. Hayaan mo siya. Alam na naman niya yung Bible niya. Hayaan mo siya. Ay, yun ang typical. Ayaw mag-exert ng effort para lumabas at hanapin yung nawawala. At hindi ito ang kalooban ng Panginoon. So yes, ang Kristiyano ay nagkakasala. Oo, magkakasala tayo sa isa't isa. At yes, inuutusan tayo magpatawaran sa isa't isa, pero tayo inuutusan din ng Diyos na hanapin. Oo, gagawin din salita, kumprontahin. At sa papaanong paraan ito gagawin? Sa papaanong paraan? At dito muli sa 2 talata na ating pinasa, balik tayo sa 1 Timothy chapter 5, ay binigyan tayo ng ilang mga detalye ni Pablo kung paanong gagawin ang unang hakbang na ito. So, tingnan ho natin. Meron ho tayong, kung hindi nagkakamali ng tanda, 5 puntong pag-aaralan ngayong gabi, ngunit hindi ho tayo magiging matagal. So, number 1, confronting sin, not in violence, but in love. Confronting sin, not in violence, but in love. So, verse 1, anong sabi? Rebuke not an elder, but entreat him as a father. In that 2 words, or those words, rebuke not, but entreat, ay maikakabit natin sa lahat ng sinabi niya sa verse 1 and verse 2. Rebuke not, but entreat a younger man. Rebuke not, but entreat an older woman. Rebuke not, but entreat younger women. So sa lahat ng grupo, kategorya ng mga tao na binanggit ni Pablo, i-a-apply itong rebuke not, but entreat. Ano ang dapat gawin daw? Rebuke not. Again, ito ay sa unang hakbang. Alam ko, maaaring lumuulinig na sa inyong kaisipan yung sinabi ng salita ng all scriptures given by inspiration of God is profitable for doctrine, for reproof, for rebuke. Yes, may mga pagkakataon. Actually, sa ilang mga talata, pag umusad pa tayo, sasabihin, then that sin rebuke before all. There is a time na kailangan talagang i-rebuke, lalo na kapag nahando ng katigasan sa kasalanan. Pero sa unang hakbang ng ating paghabol sa naliligaw na tupa at ating effort para ibalik sila sa fold, ang sabi ng Panginoon through Apostle Paul, rebuke not, but entreat. This word rebuke, pag pinag-aralan nyo sa Greek, it can mean to strike upon or to beat upon. Maaari itong sa paraan ng pisikal. Yung Greek word ay maaaring gamitin sa pisikal na paraan. Ang ibig sabihin talaga ay bugbugin. So, ang larawan ng word na ito is violence. At dito ho, sa verse 1, it is used as violence with regards to speech. Or violente na may kinalaman sa pagsasalita. At merong mga tao, dito sila bihasa. Maaaring hindi sila nagbubuhat ng kamay, pero ang kanilang mga salita ay sobrang violente at sobrang bigat na bumawasak sa buhay at pagkatao ng kanilang sinasabihan. So sa konteksto ito, it's pertaining to the use of words, to chastise with words. Hinahagupit. Alam mo, ang latigo, hinahagupit mo na gamit ang salita. Lumalatay na paraan ng pagsasalita. To use sharp words designed to inflict pain and harm. Na talagang sasadyain, naghuhulma ka ng mga, nag-aayos ka ng mga salita ng layunin talaga ay para saktan.
rebuke not. So pag daw ang isang Kristiyano ay nagkakasala, pag ginawa natin yung unang hakbang, which is, again, the application of Matthew 18, verse 15, go and tell him, at dun sa unang hakbang na yun, go and tell him, not rebuke him, do not use harsh language, wag mo gamitin ng mga mararahas na salita upang siya ay masaktan. Anong punto? A sinning Christian is not to be harmed with harsh words. Ang isang Kristiyano, ang isang kapatid sa Panginoon, and mind you, ang iyong kinakausap ay hindi mo kaaway, yan ay iyong kapatid. Use not harsh words. This is our primary approach. Again, applying Matthew 18:15, go and tell him. How? Kung hindi sa mga masakit na kaparaanan, hindi sa malupit na pananalita, how do we tell him? Ang sabi, but entreat. And this word entreat is also the Greek word parakleo, na ang ibig sabihin to, call to one side. Tawagin mo siya sa iyong tabi. At ang goal nito, hindi tawagin sa iyong tabi para bigwasan mo, suntukin mo, tawagin mo siya sa iyong tabi para i-comfort mo, para alalayan mo. Ang lengguwaheng ito is more on comfort, more on care, more on assistance, to console, to encourage, to strengthen, to comfort. Kapag ang isang kapatid sa Panginoon ay nagkasala, tayo tinatawag ng Panginoon na siya'y kumprontahin, hindi sabihan ng mararahas na salita, kundi nahandoon ng mga words of encouragement. Yes, hindi mo i-compromise ang katotohanan. Yes, tatawagin mo siya magsisi sa kanyang kasalanan. Pero ito'y gagawin, sabi nga ng Galatians chapter 6 verse 1, in the spirit of meekness. Again, napakalaking tulong sa akin ng isang, maalala kung sinong author ng libro na yon. Itiliwanag niya ang meekness sa pamamagitan ng isang hayop. Kapag ang aso nakalabas ang pangil, hindi mo sasabihin maamo. Nasa kanya ang lahat ng lakas. Ang isang leon, nasa kanyang lahat ng lakas para sunggaban ka at isang kagat lang patay ka na. O maaari nagkasala sa iyo ang isang kapatid. Isang salita mo lang kaya mong ilubok siya dahil siya ay nagkasala sa iyo. But you will not use that. May kaamuan. The spirit of meekness. Mamaya, babalikan po natin yung talata kung iyan. Again, mga kapatid, nais kong magbigay babala, may mga pagkakataon na maaaring ang iyong sinasabi ay tama. Maaaring ang iyong kausap o pinuntahang kapatid ay tunay na nagkasala. Pero kung ang ating motibo ay para ipahiya, saktan at gumanti gamit ang salita, kaysa ito'y makabuti, ito ay hindi nakakatulong. Rather than helping, bridging, and being a tool of God to call them back, baka mangyari, lalo silang matulak, palayo. O mga kapatid, nawa, pag-ingatan natin. Hindi porket tayong nasa tama, hindi nagbibigay sa atin ng tama para saktan sila sa pamamagitan ng ating salita. Rebuke not, but entreat. The point number 2, merong 4 na kategorya o grupo ng mga taong tinukoy si Pablo kung paano i-deal at we can glean wisdom sa mga bagay na ito. Confronting sin in older men. Confronting sin in older men. Naging particular si Pablo, hindi lang basta matatanda, mga matatandang lalaki. Anong sabi niya again sa verse 1? Rebuke not an elder, but entreat him as a father. Now, kailangan, dapat nating maging maingat at gusto ko lang mong ipaliwanag. Yung word na elder po dito ay hindi ginagamit bilang as elder pertaining to the pastor. Yes, may mga lugar sa Bible na ang word na elder ay ginagamit bilang patungkol sa pastor. Kaya kung dito sa ating church, binago natin. Dati meron tayong group of elders. Pero hindi. There are deacons but not elders, biblically speaking.
Dahil ang elder sa Bible is equivalent. Nevertheless, itong talatang ito ay hindi nagsasabing bawal sawayin ang pastor, which is wrongly used by others. At ito ginagamit na proof text ng mga pastor na matitigas ang ulo, na ayaw makinig sa pagsaway ng miyembro. Miyembro ka lang, sino ka pa? O mga kapatid, hindi ito ang tamang pagkaunawa. Well, in the very immediate context, anong sabi? Rebuke not an elder, but entreat him as a father and younger men. So the word elder is put into contrast with younger. So anong pinapatungkulan ng elder? Hindi ito pumapatungkol sa office of the pastor, kundi pumapatungkol to saan? Sa advance in age, na siya ay isang matanda na. Now, alalahanin po natin, si Timothy bilang isang kabataan, let no man despise thy youth. Pinag-aralan po natin yan. Sa isang church ay maaari at higit sa malamang na merong mga membro ng iglesia na mas matatanda kaysa kanya, na maaaring sapat ang gap ng edad na sila ay maaari ng kanyang maging magulang. And this can be very challenging. At alam ko ho, maaari ang pakiramdam ni Timothy at may mga pagkakataon. Si Brother Paul, relatively speaking, ay nahando ng kabataan kumpara sa iba na mga members ng ating church. Nevertheless, merong mga pagkakataon na 20 years older than me, 30 years older than me, kailangan kong tawagin sa pagsisisi. Kailangan kong sabihan na meron silang maling ginagawa. At paano dapat gawin ito? Rebuke not an elder, but entreat him as a father. So napag-aralan natin yung word na rebuke, meaning harsh words. Kapag merong kapatid sa Panginoon na handog na ang katandaan, ay kapag kailangan natin siyang puntahan at sabihan at tawagin sa pagsisisi, maging maingat tayo sa salita na ating ginagamit na hindi ito marahas na salita. Ano dapat ang gawin? We must entreat him as a father. And again, that word entreat, to call to one side. Tawagin sa iyong tabi. At again, ang goal ay hindi para siya ay saktan, kundi to console, to encourage, to strengthen, to comfort. Na maaaring talagang may pinagdadaan ng problema, kaya siya ay naliligaw ng landas. Na maaaring meron siyang mabigat na problema, kaya mainit ang ulo, kaya naging ganun ang kanyang salita sa iyo. Na ang unang approach natin sa mga kapatiran, particularly sa mga lalaking mas matanda sa atin, ay ituring natin sila o huwag natin silang sawayin ng may karahasan ng salita, kundi bilang kilabagang mga ama natin, ay atin silang kakausapin ng may karahanan at ang goal ay sila ay ma-restore sa tamang daan. Malinaw ho ang mga utos sa Biblia patungkol sa pagdidil sa ating mga magulang. Tama ho ba? Sa 10 utos pa lamang sa Exodus 20 verse 10, ang sabi, honor thy father and thy mother. And our honor for them ay hindi dapat mawawala at hindi makakansila. Sila man ay nagkakasala. Hindi perfecto ang mga magulang. Pero hindi ito nagbibigay ng rason para sila'y walang niyain o bastusin ng mga anak. At ganoon din sa ating buhay bilang iglesia. Sa mga matatanda na sa ating iglesia, yes, sila'y magkakasala, magkakamali at maaaring laban sa iyo. At anong kailangan gawin ng ating kapatid o na pag-approach sa kanya, not with disrespect again, but with honor. Leviticus 19 verse 32, na dito ang sabi, thou shalt rise up before the hoary or the gray head and honor the face of the old man and fear thy God. Ano daw? Again, this has maaaring cultural leaning na pag dumating, pag nasa presensya ng isang matanda, a gray head, ano daw? Thou shalt rise up. Anong pagpapakita nun? Pagbibigay? Galang. Na ito yung isang bagay na dapat matutunan ng ating mga kabataan. Sa Proverbs chapter 30, buksan lang natin, there is a graphic warning sa mga kabataan na hindi magbibigay galang sa kanilang magulang. Proverbs 30 verse 17.
At ako ho'y nabibless sa ating mga young people, nagpapatuloy sa ating daily Proverbs challenge. Again, sa mga young people, continue on. 1 chapter of Proverbs a day and then post a verse na naging blessing sa inyo. Pero ang sabi sa Proverbs 30 verse 17 ay ito, "The eye that mocketh at his father and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it." Yung daw mata ng isang tao, ng isang anak na hindi binibigyang galang ang kanyang ama at hindi sumusunod at winawalang bahala ang kanyang ina, ang matang niyaan ay tutukain ng mga uwak. Ibig sabihin, mamamatay siya doon sa wilderness. O mga kapatid, hindi ho bagay na maliit sa harapan ng Panginoon ang hindi magbibigay galang sa mga magulang. Nabalik tayo sa pinakapaksa. Kapag ang isang tao sa loob ng iglesia, isang matandang lalaki sa loob ng iglesia, ay nagkasala laban sa atin, paano din dapat gawin? Ano dapat ang gawin? Not with harsh words. Go and tell him his fault, but treat him as a father, that is with honor, with respect. I-treat natin sila. Isang magandang halimbawa na nabasa ko ay mula sa Daniel chapter 4, kung saan kailangang i-rebuke ni Daniel ang isang hari, si King Nebuchadnezzar. At sa kabila ng ang haring ito ay pagano at makasalanan, siya i-rebuke pa rin ni Daniel sa isang magalang na paraan. Basahin lang natin, o hayaan yung basahin ko sa Daniel chapter 4, verse number 27. Ano ang sabi ko sa Daniel 4, verse 27? Ito po ang sabi. And this are Daniel's word. "Wherefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness." What is that? Tinatawag siya magsisi. Pero andun pa rin yung galang. Mahal na hari o hari, pakinggan mo ang aking payo sa iyo, magsisi ka at umalis ka na sa iyong mga kasalanan. Again, that's a call for repentance, but done with respect. At ang sabi ko ng salita ng Panginoon, with the elders or elder men in the church, we must treat them as a father. And not only that, number 3, confronting sin in younger men. Una, confronting sin in older men. Ngayon naman, confronting sin in younger men. Balik tayo sa 1 Timothy chapter 5. 1 Timothy chapter 5, verse 1. Anong sabi? "And not rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as brethren." Kung ang mga older men, you will entreat them as father. Ang younger men, you will entreat them as brethren. Ituturing mo sila bilang mga kapatid. Oo, bilang mga kapatid na lalaki, particularly pertaining to Timothy, bilang isang lalaking lingkod sa iglesia, at nahandun maaari yung mga kalalakihan na kalibel niya ng edad or on the same age bracket o maaaring mas bata sa kanya. Ang sabi, entreat them as younger men, this younger men as brethren. Maaring younger in age. How will Timothy confront the sin in them? Hindi niya lalapitan ang mga kalalakihang ito na maaaring kasing edad niya o mas maaaring mas bata sa kanya. Hindi niya lalapitan na para ba siya nakasakay sa kanyang sariling kabayo na mas mataas siya. Ang punto dito as brethren, lalapitan niya bilang kapatid na handun yung level. Hindi siya mas mataas. Hindi siya mas dakila kung hindi kapareho. Balikan natin sa Galatians chapter 6. Sana mas makatulong ho ito. Galatians chapter 6 verse 1. Ano po ang sabi? "Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such one in the spirit of meekness." Bakit daw po? "Considering thyself, lest thou also be
Tempted. Oh, kapatid, pag merong nagkasala sa loob ng church, i-restore niyo siya, lapitan niyo, tawagin niyo sa pagsisisi in the spirit of meekness. Bakit? Consider mo rin yung sarili mo. Ka rin mahulog. Pareho lang kayo na pwedeng mahulog sa kasalanan. O huwag mong lalapitan ang iyong isang kapatid sa Panginoon. Maaaring kasing edad mo, pareho kayong lalaki, kasing edad mo, at lalapitan mo siya na para ka bang kabang banalan na hindi nagkakasala at yung lalaitin ng kanyang pagkatao. O ikonsidera mo kung paano ikaw sa iyong sarili may kahinaan siya rin, kung paano ikaw sa iyong sarili may limitasyon siya rin, kung paano ikaw sa iyong sarili may mga bagay na hihirapan ka siya rin. Hindi mo siya i-approach na para bang si Superman na hindi alam si Superman hindi niya alam ang sakit ng sugat. Hindi alam ni Superman ang sakit ng sugat. Bakit? Kasi hindi siya. Siguro na lang pag meron na lang kryptonite, pero generally hindi alam ni Superman ang sakit ng pagkakaroon ng sugat kasi hindi siya tinatablan. O mga kapatid, mag-ingat po tayo na baka mamaya, pag lumapit tayo sa isang Kristiyanong nagkasala, lalapit tayo na parang si Superman. Maaaring duguan na ang kanyang konsensya, maaaring lugmok na siya at nahihirapan na, at narito lalapit ka na para bang walang pakiramdam at napakataas, at hindi mo maibaba ang iyong sarili upang siya ay damayan. Hindi para konsentihin sa kasalanan, kung hindi damayan at tawagin sa pagsisisi. Dahil pareho kayo, pantay. Considering thyself, lest thou also be tempted. At mag-ingat po tayo, naalala ko, hindi ko makalimutan, sinabi sa amin sa Bible School na sa pagbibigay ng counsel, mag-ingat tayo sa ating mga reaksyon. Halimbawa, may lumapit sa atin, humihingi ng payo, humihingi ng tulong sa problema na kanyang pinagdadaanan, maaaring kasalanan na kanyang pinag-strugglean. At maaaring yung ilapit sa iyo ay isang bagay na yung napagtagumpayan na, o mag-ingat daw tayo na sabihin natin, yan lang, napakasimple lang yan. Kaya ka lumalapit sa iyo kasi hirap na, tapos sasabihin mo, napakasimple lang yan. And that's not being considerate. Kung paano siya ay maaaring nahihirapan sa parting yun, ikaw din, tayo rin, ay merong ilang parte na nahihirapan tayo. At hindi makakatulong sa atin kapag sinabi, napakasimple lang yan, ang hina mo naman. No? Kailangan tayo ay umabot sa kanila as brethren. Hindi tayo mas mataas. Hindi tayo mas espesyal. Sila ay katulad natin, kapatid natin sa Panginoon. We must treat them as brothers with love. Pang-apat, confronting sin in older women. Confronting sin in older women. So verse 2, pumunta naman si Pablo sa mga kababaihan. And again, may pagkakahalin tulad sa mas matandang lalaki, and treat him as a father, rebuke not an older man or an elder man, but treat him as a father. Verse 2, rebuke not an elder woman, but entreat them as mothers. Again, mga kapatid, nais ko magbigay babala, merong tayong tendency na i-tolerate at palagpasin na lang ang kasalanan ng mga matatanda. Tama ho ba? Particularly ang kasalanan ng mga matandang babae. Mga lola sa iglesia. Lalo na kapag ang mga lola, merong isa sa pinaka-sweet. Well, syempre, sa buhay ko, walang iba kundi ang asawa ko. Pero sa buhay ng iglesia ko, merong pinaka-sweet, pinaka-thoughtful na dyan yung mga nanay. Yes? Mga lola. Sila yung pag nagsalita, ang sweet-sweet nila, talagang nahandun sila sa gawain, sa kabila ng kanilang edad, pero hindi sila perfecto, nagkakasala pa rin. At may tendency na pa nagkasala ang matandang babae sa loob ng iglesia, matanda na siya, hayaan mo na, luwain na lang natin. Mga kapatid, hindi yun ang sabi ng Bible. Rebuke natin sa verse 2, rebuke natin in 3.
And the Bible is full of reminders how we should show respect and gentleness to elder women, particularly to our mothers. Hindi ko alam kung saan galing ang kultura at madalas ko ito naririnig sa mga nanay. Hintayin mo dumating ang tatay mo, lagot ka. Bakit mo hintayin ng tatay? Hindi ba inutusan din ng Biblia ang nanay? Na kailangan din ang bata ay sumunod sa ina, makinig sa ina at galangin ng ina. At yung lingwahe na hintayin mo ang tatay mo, bahala siya sa iyo, yun ay paglabag doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Again, sa Exodus 20 verse 12, honor thy father and thy mother. At yung mga lingwaheng hintayin mo ang tatay mo siya, that trace itong utos na ito. Dapat yung honor ng bata sa tatay will be also given sa nanay. Same as with obedience. Yes, ang tatay, ang ulo ng tahanan. Pero the mother should also be honored. Kung gusto kong paalalahanan, tayong mga ama ng tahanan, kung meron ibang mga tahanan nakikinig sa bahay, paalalahanan natin ang mga anak. Yes, maganda na may takot ang bata sa tatay, pero dapat may takot din ang bata sa nanay. Proverbs 1 verse 8, anong sabi sa Proverbs 1 verse 8? My son, hear the instruction of thy mother. Hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. Pakinggan mo ang mga utos ng iyong ama at huwag mong pababayaan ang mga batas ng iyong ina. So Proverbs 23 verse 22, hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Ibig may tendency na baliwalain. Huwag pakinggan. Pero ang sabi ng Panginoon, despise not when she is old. Again, love, with respect, with gentleness, but also being firm in the truth. A sin must be dealt with even in the lives of elder women in the church. Hindi dapat palagpasin ng kasalanan. Kung sila'y may sala, tawagin sila sa pagsisisi, but again, entreat them as mothers, with respect, with love, with gentleness. Again, sa magandang halimbawa, dito si Pablo mismo. Buksan natin sa Philippians chapter 4, malapit na ho tayong matapos. Philippians chapter 4, and verse number 2. Sa Philippians chapter 4, makikita ho natin na merong higit sa malamang mga prominenteng babae sa iglesia sa Philippi. Sila'y prominent enough at kilala sila ni Pablo mismo, at nung nalaman ni Pablo sila'y may problema, sa isang magalang na paraan, nakiusap si Pablo. Yes, pwedeng gamitin ni Pablo yung bigat niya bilang apostol. Bilang apostol, inuutusan mo kayong pero hindi. Hindi yun. Hindi rebuke ang ginawa niya. Anong sabi ni Pablo sa verse number 2, Philippians chapter 4? I beseech. Alam niyo ho yung Greek word sa likod ng beseech at yung word na entreat, pareho. I beseech Euodias and Syntyche that they be of the same mind in the Lord. Again, dalawang babae sa iglesia. Paul entreated them, na halos tila baga mga ina, that they be of the same mind. Confronting sin in older women. And lastly, dito tayo matatapos, confronting sin in younger women. Confronting sin in younger women. Verse 2, 1 Timothy chapter 5. The elder women as mothers, the younger, rebuke not a younger woman, but entreat them as sisters. Kung paano yung mga batang lalaki o kabataang lalaki, you will treat them as brothers. Ang mga kabataang kababaihan, you will treat them as sisters. Almost with the same nakahulugan patungkol sa mga kalalakihan. Ibig sabihin, hindi ka mas mataas sa kanila,
kapatid mo sila sa Panginoon, pareho kayong mananampalataya ni Kristo, and you will treat them with the respect and honor na para sa isang babaeng kapatid. Pero meron ditong kakaiba. At isang napakahalagang bagay na binigay ni Pablo. Anong sabi? The younger as sisters, anong sabi niya? With all purity. Nalalaman ni Pablo na nahandoon ng kadelikaduhan na maaaring oo, gusto mong magministeryo, gusto mong tulungan ang isang kapatid sa Panginoon, gusto mo siyang tawagin sa pagsisisi at nahandoon ng mabuting intensyon, pero nahandoon din ng matinding kadelikaduhan na ito ay pumunta sa maling direksyon. And how I wish na walang mga storya na nagsasabing isang pastor, kinakailangan i-counsel ang isang kababaihan sa church, isang dalaga sa church, na mayroong problema, na mayroong struggle. At itong mga counseling time na ito ay na-develop at nagbunga ng immoral na relasyon. Kaya naroon na lang ang pagdidiin ni Pablo, Timothy, treat them as younger women as sisters with all purity. Siguraduhin mong malinis. Siguraduhin mong walang ibang bahid-tungis na layunin. Kailangan mo siguraduhin ang iyong motibo at kaparaanan ay may pag-iingat at may pagtatapat sa Panginoon. Gumawa ka ng mga kaparaanan upang huwag kang mahulog sa kasalanan. Again, there can be practical steps. Alala ko sa Bible school, bilin na bilin sa amin, kung ikaw ay magiging pastor at magkakaroon ka ng opisina na kung saan madalas mangyayari ang counseling, sikapin yung may bintana. At kapag may counseling, buksan mo yun. Lalo na kung isang babae ang iyong kausap. At pinakamaganda kung kasama mo yung misis, kausap ang babaeng yun o ibang members sa church para maprotektahan. Or isa pa ho sa pinakamaganda, sinusubukan ko paunti-unting gawin sa ating church. I-equip ang mga kababaihan sa church. Na sila ay maging biblically equipped, able to handle the Word of God. Na pag merong kababaihan sa church na may problema, imbis na si brother po lang makipag-usap doon sa opisina, pwede ko silang i-direct or pwede mong kausapin si sister, papayuhan kanya ng mabuti sang ayon sa Biblia. O kaya mga kapatid, nag-i-invest tayo sa mga ladies sa ating church. Nagbibili tayo ng mga materials, dinadala natin sila minsan sa ilang conference, at binibigay natin sila, pinapahiram natin sila ng mga nababasa. That is to equip them. Yes, for their personal growth also, but also to equip them para sa gawain ng Panginoon. So isang bagay na maganda at dapat bigyang pansin lagi, if we are dealing with younger women in the church, we must do it with all purity. With all purity. Mga kapatid, anong punto? Anong mensahe? Ang mga mananampalataya ay tinatawag na kumprontahin ang kasalanan sa loob ng ating spiritual na pamilya, and that is the church. At paano natin ito dapat gawin? Not with harsh words, but with humility, with purity, and with charity. Yes, we attack sin, pero panatilihin natin na may pagmamahal sa ating kapatid sa Panginoon. Let's pray. O naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa pangpaalala ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na maging brutal sa aming mga sariling kasalanan at mapagmahal sa ibang mga kapatiran. Panginoon, patawad po kung may mga salita kaming hindi nabantayan. O lalo't higit, Panginoon, patawad po kung may mga kasalanan kaming napalampas. Kailangang i-deal sa loob ng iyong iglesia. Tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami sa biyaya mo ay masunod, may apply ang mga panuntunan mo na ito
kung may kasalanan sa loob ng iglesia, sa mga mananampalataya. Ama, nawa ang bawat isang Kristiyano sa iglesyang ito ay maging masipag. Kung meron mang isa na nawawala, ay magsipag umabot at hanapin yung nawawala, tawagin pabalik sa pagsisisi. Panginoon, tulungan mo kami. Ingatan mo kami. Nawa, O Diyos, masalamin namin kung paanong Ikaw ay naging marahan sa amin, kung paanong Ikaw ay naging mapagpasensya sa amin, kung paanong Ikaw ay naging mapagmahal sa amin. Ito rin ay masalamin namin sa pakikitungo namin, lalo na sa aming mga kapatiran. Ingatan mo pong iglesia ito. Ingatan mo pong mga mananampalataya. O Panginoon, humihingi ako ng habag sa iyo, lalo na bilang pastor. Tulungan mo po ako. Ingatan mo kami, O Panginoon. Muli, amin pong inlalapit sa iyo ang Lorenzo family. Habag ka po. Bigyan mo sila ng kaaliwan. Meron mang bahagi ng kanilang pamilya na hindi patunay na mananampalataya. Nawa ang pagkakataong ito ay gamitin mo sa kaligtasan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo umawit. Awitin po natin, living for Jesus. First and last lesson. Living for Jesus. Amen. Mga kapatid, marami pong salamat sa ating kasama rito. Meron tayong dalawa, si Brother Jimson, si Brother Gab.
thank you ho sa ating mga kapatid na nakatunghay sa inyong mga tahanan. Ilang mga paalala ho, Wednesday, we still have time in the Word. And also Friday, 6 p.m. po yan. At kung kayo po ay nagnanasa na makasama ho natin dito sa church next Sunday, please let me know beforehand para ho yung mga paalala ay pwede po maipasa ho sa inyo. Isa ho ay magdala tayo ng sariling ballpen sapagkat mag-fill up po tayo ng health screening form and contact tracing form. And also ng mga yung baonan ng tubig, kung kailangan nyo ng merienda, ay maganda may sarili ko yung baon po para sa mga susunod na gawain. Thank you po. Thank you sa ating mga nakasama kayo ng umaga, sa kagalakan sa ating puso. Patuloy natin pinapanatiling safe ang ating pong mga gawain. At nawa tayo po ay patuloy na ingatan, gabayan ng Panginoon. Muli mga kapatid, I miss you all. Love you all, and may God bless us all. Ingat po tayong lahat. Ito po.